Kabanata 1, Poor. I hate the province. I feel like my mother is punishing me for trying out at the school's theater. Hindi niya gusto iyon para sa akin. Hindi rin naman ako ganoon kainteresado pero napilitan ako sa isang school fair dahil wala pa akong club. I repeatedly explained to her that I do not even want to take it seriously. But she thinks I have a flair for it. What about when you tried out for that pageant last year? How can you explain that? Tanong niya sa isa sa mga sagutan namin. It was just for fun, Mama! Giit ko. Kahit sa totoo lang, hindi lang kasiyahan ang hatid sa akin ng mga gawaing ganoon. It was just for fun? Marem, I don't know how much you love attention. She finally spat. Nagulat ako at bahagyang nalungkot sa sinabi ni Mama. Alam mo naman pala eh. Then, just let me do it. It won't hurt you anyway. I said the reason why I received a slap from her. Natigilan ako at mas lalong namuo ang puot sa akin dahil sa sampal na iyon. My mother's eyes were filled with tears as she looked at me, feeling betrayed and hurt. Truth is, I really like attention. Maybe it was my natural character, but recently I realized why. My father is a workaholic chief of the Navy of the country. Minsan lang siya umuwi at laging busy. Si Mama naman, lagi nakasunod kay Papa sa kung anong ginagawa. On top of that, she has business to take care of. Obviously, the three of us never had their full attention ever since. Ramos, my older brother, seeked approval through his performance at school. He's always on top. Wala rin siyang ginagawang kinakasama ng loob ni Mama man o Papa. Samantalang pareho kami ni Solomon na naghahanap pa lang ng mapaghihingan ng atensyon. In my case, I like being the center of attention to my friends. And now, it isn't enough. Bumuntong hininga ako habang tinitignan ang dalampasigan sa harap. Ibang-iba ang buhay sa probinsyang ito kumpara sa buhay ko sa Maynila. This is indeed a punishment. My mom knows how much my friends meant to me. Ngayon, dinala niya ako rito sa tahimik at walang katao-taong lugar. Gusto kong maiyak. She hated me involving myself into arts like that because she thinks it's becoming for a Zaldariaga Galvez to be famous that way. We must keep our lineage elite and inaccessible. Miss Maria Emilia, dumating na po ang mga gamit nyo. Isang kasambahay ang nagsalita galing sa likod ko. Umirap ako sa kawalan at hindi makapaniwala sa mangyayaring ito. All this time, I have been in an exclusive school. Tapos bigla ngayon, dito ako sa probinsya mag-aaral? At tototohanin talaga ni Mama. Solomon is too young to mind it. He doesn't even know what it means to transfer school. Pero ako, parang binagsakan ng langit at lupa. I dragged myself to stand and finally decided to go back to the mansion to check my things. Noong simula ng bakasyon, akala ko bantalang ni Mama ang lahat ng ito. Hindi ko inakalang bukas, mag-aaral na nga ako rito. I don't know what to do to change her mind about it though. Miserable kong tinanaw ang mga gamit sa eskwela. Madalas na naman kaming pumunta rito noon sa probinsya, pero para lang iyon magbakasyon, hindi para tuluyan ang tumira rito. I slowly let myself fall on my bed. Niyakap ko ang unan at hinanap sa ilalim noon ang cellphone ko para makatawag sa mga kaibigan. Cheer up! It won't be that bad. I heard the Riagos are from there. I groaned. They are from here but they are not even studying here. They are studying overseas. At isa pa, wala akong kaedad sa mga iyon kaya anong gagawin ko? Mga Hidalgo rin, di ba? Juanda will be a good friend to you. I groaned again. Trust me, they are not even seen here. Halos lahat ng mga kaibigan ko excited para sa akin dahil sa mga kilalang nakatira sa probinsyang ito. But they hardly ever come here because they are busy with their lives. Alam ko dahil sa isang beses kong balik dito noong mas bata pa ako, ni Anino na mga tinukoy nila hindi ko nakikita. Well, then at least your aunt at sina Ambrose, hindi ba may babae silang kapatid? Kahit anong sabihin nila, walang makakapagpalubag ng loob sa akin sa pananatili rito. This is not the life that I wanted. I'm not used to it and I will never be. None of them understood why I hate the place so much. They all think I'm in heaven for living here just because of the men they offer. Siguro ganoon nga talaga. Kung sino pa ang may ayaw, sila pa itong hindi interesado. I wanted to cry but I didn't. I'm not gonna waste my tears again on this. Alam kong kahit anong pagmamakaawa ko kay Mama, hindi niya ako pagbibigyan. Magsasayang lang ako ng mga luha at wala rin naman siya rito kaya para saan pa. I didn't accept it but I still dragged myself to do it.
Umaga ng sumunod na araw ay ang unang araw ng eskwela. Papasok pa lang ng campus, pinagtitinginan na ako ng mga estudyante. I was walking past the gates when I noticed the way they stared and whispered. I ignored every bit of it. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila at bakit sila ganyan makatingin. Pero kalaunan, natanto kong ibang-iba ako sa kanila. Sa dating eskwelahan, normal na sa mga estudyante na may bodyguards at yaya na kasama. Dito naman, ako lang yata. Bakit mag-aaral ang isang Galvez dito? May kapatid yan na sa elementarya daw. Dito na sila nag-aaral? Balita ko, bibili nila ang kabilang hotel sa pinapagawa nilang hotel ngayon, kaya siguro umuwi. Iilan lang iyon sa narinig ko sa unang apak sa classroom. I sat in a lonely chair as I arranged my things. Ang bodyguard at ang yaya ay nasa labas naghihintay. May bodyguard pa. Ang mga Riego nga kapag gumagala dito walang kahit isang bantay. Pero siya tigda dalawa. Meron pa raw nag-roving na bodyguard din niya sa buong campus. Mahigit 5. Oh, why is it a big deal? I miss how normal it is to have bodyguards back in my last school. This school and place sucks at ayaw ko makipagkaibigan kahit kanino. Umirap ako sa kawalan at kalaunan, nagsimula na ang klase. Nakinig na lang sa teacher. It passed by that way for a week. Mamamatay yata ako sa sobrang pagkabagot sa probinsyang ito. Wala man lang nakakatuwa o nakakalibang sa school. Hindi ako interesado may pagkaibigan sa mga klase ko at ganoon din naman sila sa akin. Marcus, sabay lahad ng kamay ng bagong pasok sa school na naging seatmate ko. I looked at his hand. Mistiso, kasing tangkad ko at may pagkakulot ang buhok ng lalaking makakatabi. Napasulyap ako sa nakatinging mga kaklase. They are whispering again now. Maybe because Marcus is the son of a politician in the province, or because he had the audacity to introduce himself to me when no one did. Madam, I said as I slightly shook his head. He smiled in a friendly and enthusiastic way before he sat on the armchair beside me. Dalawahan sa isang row kaya kaming dalawa lang ang seatmates sa doon. At sa pinakalikod dahil matangkad ako kumpara sa ibang babaeng kaklase. Naupo siya. I saw how he puts his fancy things on his armrest. Sinulyapan ko ang mga iyon at biglang gumaan ang loob. Finally, a human being. So, Galvez, di ba? Bakit dito ka nag-aral? He asked in an enthusiastic smile. I looked at him slowly. I don't really know, I said in a snobbish way. He chuckled. I heard your family is arranging your marriage with Vincent Hidalgo. Iyon ba ang rason? Sorry to burst your bubble, but that family is like a ghost. Kung nandito man sila, hindi iyon mararamdaman ng baryo. Parang laging walang tao ang mansyon nila at mailap pa. Nilingon ko si Marcos at natanaw kong biglang humilaw ang ngiti niya. Siguro dahil nakita niya ang iritasyon sa mga mata ko. I'm not that irritated though. I just don't really know how to be friendly with new people. In fact, I am glad that he's my seatmate despite him being nosy. Dahil pakiramdam ko, sa kanya lang ako makaka-relate kumpara sa mga taong nandito. I'm not interested with Vince Hidalgo. There's no contract when it comes to fixed marriages, so it can be broken. Wow! Namilog ang mga mata niya at lumaki ang ngisi. Somehow, although he's cute, to me he looked like an expensive clown. He's too enthusiastic. That's the first time I heard it. Kahit mga pinsan ko, gustong sumali sa mga party para lang makita ang magkapatid na iyon at makausap. Nagbabaka sakali na maireto. Here you are not liking him? I ignored him. Or talaga ba? Nagtaas siya ng kilay. Maybe it's just a facade so you will seem like you're not like other girls. This time, imbes na ignorahin siya, pairap akong napabaling. I cannot believe I heard that. Tama nga naman siya at may mga ganoong babae. Kunwari ayaw, pero ang totoo, gusto. Pero ayaw kong ipahalata para mapansin na naiiba dahil hindi interesado. I don't have to explain anything to you, I said. He laughed. Sorry, I didn't mean to judge you. Naisip ko lang ang ibang pakulo na mga kakilala kong gustong magpapansin. Ganon ang ginagawa nila. I thought it applies to all. Natili ang tingin ko sa harap. Understandable, but still. Kahit pa ganoon ang trato ko kay Marcus, hindi ko maipagkakaila na isa siya sa rason kung bakit medyo umayos ang pakiramdam ko sa school. He's loud and chatty. Even when he noticed my annoyance,
He's determined to converse even when I always kill our first few conversations. He's also friendly to others. Kahit pagaya ko ay lumaki siya sa karangyaan bilang Saldivar. Thanks, Charlene. Si Marcus pagkatapos kausapin ng isa sa pinakasikat na babae sa school. It's 6 months along the school year. Kahit paano, naka-adjust na ako dahil kay Marcus. Pero hanggang ngayon, siya lang ang kaibigan ko. Nakita kong sumulyap si Charlene sa akin bago nakipagtawanan sa grupo niyang puro naman cheap at feeling magaganda. I rolled my eyes and continued eating my cafeteria food. You're friends with her? I asked Marcus as he sat in front of me. Sa lamesa namin, kami lang ang nakaupo kahit pang-animan iyon. Tuwing recess, kami lagi ang nakaupo roon. Our bodyguards will reserve it for us prior the bell, at walang nangangahas na lumapit at makihalubilo sa amin at komportable ako roon. Nakausap ko lang sa library. Nagtaas ako ng kilay, may pagdududa sa sinabi niya. Marcus chuckled and let his fingers run through his wavy hair. It's not bad to be friends with them. They seem cool and she's pretty. Si Marcus. So, you want to be friends with her because she's pretty? Natawa ulit siya. Mabait din naman, Marem, at syempre mas maganda ka roon. Nagtaas ako ng kilay at kinagatan ang fries na kinakain. I put the part of the fry I touched on a tissue paper, along with the rest of the fries I ate a while ago. I don't like them. They seem backstabbing. Kumunot ang noo ni Marcus. Paano mo naman nalaman? Umirap ako. Paano mo naisip na mabait? Malay mo, mabait lang dahil Saldivar ka. I'm not naive. I've met people like that back home, and I'd rather not have friends like them. He groaned and picked up his lunch. We may have such a good family name, pero hindi kami kasing yaman nyo. Mayaman pa rin kumpara sa mga nandito. Pagilid ko, sinulyapan ang kabilang lamesa. Charlene is the daughter of the mayor, so she's still considered well off. At si Olivia, may-ari ng grocery chain sa Visayas. Maliit na grocery chain. Pagtatama ako. Natawa na lang siya. You really are raised in such an environment. Nagkibit ako ng balikat. Iyon naman ang totoo. What I mean to say is that we could have more friends. They're backstabbing, I said, trying to ignore his proposal. Ang sabi mo, sanay ka na maraming kaibigan sa Manila. You must be so bored and tired here because I'm your only friend. It won't hurt to try and mingle. I'm not saying we trust them immediately. At backstabbing, pinag-uusapan lang naman tayong dalawa dahil sa bodyguards natin. At ikaw, may yaya pa. Hindi sila sanay sa ganoon. At Galvez ka. You're like a Riago who suddenly went to school in this small campus, so naturally, they will talk about you. Natigilan ako sa sinabi niya. May punto naman siya. Back in my exclusive school, it will take more than my name and my entourage to catch the people's attention. Dahil lahat kami roon, pare-parehong galing sa magandang pamilya at pare-parehong may entourage. Dito, iyon lang, kilalang kilala na ako. Tahimik ako at medyo gumaan ang loob. Bahala ka. I still stand by what I know. I don't trust those bunch. If you want to be friends with them, go ahead. I don't really mind. But I can promise you I'd like them. He smirked. Isa pa, I really think I'm just passing by here, na hindi ako magtatagal, na bukas makalawa, uuwi rin ako sa Manila. Forging friendship here is futile and unnecessary. Alright, let's just try then, shall we? Inaamin ko, si Marcus ang dahilan kung bakit kahit paano bearable ang pagtira ko sa Castellana. Dahil sa pagiging palakaibigan niya, medyo dumami rin ang kakilala ko. Almost a year along, and I can say that it's not that bad. May helipad kayo sa pinapagawang hotel? Si Olivia nagulantang sa nalaman dahil kabababa lang ng chopper. Siguro umuwi si Mama. Oo, sabay ngiti ko. Wow! Hindi pa ako nakakasakay ng chopper. Ilang beses ka nang nakasakay. Countless times. Tanging nasabi ko. Nasa bahay kami ngayon ng grupo, nagsiswimming. It's always us four. Ako, si Charlene, Olivia at Marcus. Minsan, iniimbitahan namin ang ilang kaibigan ni na Charlene at Olivia sa lakad at masasabi ko namang hindi na rin masama. Less wealthy than my friends in Manila but not bad bilang mga probinsyana. Maria Emilia? Narinig ko ang tinig ni Mama. Pare-parehong bumate ang grupo sa kanya. Mama welcomed them. She smiled politely and asked them if we need anything, but of course, I already provided for the small party, so eventually, she made me follow her to her study. Nakapatong lang ang bathrobe sa ibabaw ng swimsuit ko.
Umakyat ako para makausap si Mama. I'm glad that you are having newfound friends. Unti-unti ko naramdaman ang pagkakahabo sa sinabi niya. They seem like good influence. Si Marcus mukhang mabait naman. Nanliligaw ba? No, Mama. Matamlay ko ang sagot. Kahit na nagkaroon na ako ng mga kaibigan, ayaw ko pa rin manatili rito. Gusto ko pa rin umuwi ng Manila. Kaya ngayon mukhang nalulugod siya, pakiramdam ko, lalo niya akong hindi pa uuwiin. I want to go back to Manila. Doon na ako mag-aaral. Promise, I won't try to model or get into theater. Bakit pa? You're happy here. I gritted my teeth and knew that this is not going anywhere. Isa pa, mas madalas ako rito kaysa Manila. Pumupunta lang ako roon kapag naroon ng papa mo. Dito dahil inaayos ang hotel at bibilhin ko ang katabi. But just prepare yourself for spending your whole high school life here. But Mama, it's an ordinary school. Hindi ka ba concerned sa educational background ko? I pointed out. What do you mean by that? Medyo nagulat siya sa sinabi ko. That's a small school for a poor. Ibang-iba sa Ivy League school ko. May kita yun sa transcript ko. Madam! Her voice thundered. And look at my group. That's the cream of the crop. But they're still poor. Kailan kita pinalaki mata pobre? Napatayo siya galing sa swivel chair niya at sinugod ako. Kinabahan agad ako. Akala ko makakatikim ulit ako ng sampal. She almost slapped me. But I looked at her with angry eyes. Tila ba naghahamon na sige, sampalin niya ulit ako. You don't classify people like that. That's not good. Wala sa estado sa buhay ang paninimbang sa mga tao. Didn't you want me to leave the club because it makes me less elite? Then tell me why. My father is a chief. We are rich. That doesn't make us good people. Pero kailangan kong protektahan ang pribadong buhay nyo bilang mga anak ng ama mo at bilang Galvez. You can't be out there sharing your life with the people you barely know. That's a different story. I want to go back to Manila and leave this godforsaken place, Mama. I demanded, ignoring her reason. No! With that attitude of yours, you are not living here. Hindi pa siya tapos magsalita ay tanilikuran ko siya. Madam! She called. Tuloy-tuloy ang mabibigat kong hakbang. Pag-uusapan pa natin ang tungkol sa mga hidalgo! I cut her voice with a loud bang from the door. Naiiyak akong bumaba sa engrandeng hagdanan namin at nang dumating sa dalampasigan para humalo sa mga kaibigan, patuloy ang pagdadabog ko. Agad silang nagtanong kung anong nangyari. I grew silent for a while. They left me alone, but they were still concerned. Kalaunan lang ako nagsabi kung bakit kami nagtalo ni Mama. Even for the fucking summer, I was not allowed to go to Manila. Iyon ang parusa ko sa mga nasabi ko kay Mama. Kung hindi kami nagkikitang apat para pumunta sa bahay ng isa't isa, bumibisita naman ako sa mga merkadehas. Only Tita Domitilla makes me comfortable. I couldn't bear it with Tita Jimena. Hindi ko alam kung bakit. Tahimik akong nakaupo sa duyan ng mansyon ng mga merkadehas. Tita Domitilla is my mother's far cousin from the Zaldarriaga side. Maaga na ulila si Mama kaya kinupkop siya ng lolo ko. Napapa naman ni Tita Domitilla at Tito Conrado. Pinagbabawalan ako ni Mama na maging malapit kay Tita Domitilla pero wala na siyang magagawa. Lagi naman siyang wala at kung wala sina Charlene, Olivia at Marcus, bagot na bagot ako sa bahay. Iha? Si Tita nang natanaw akong pinaglalaroan ang bulaklak ng kalachuchi habang nakaupo sa duyan. Binaba ko ang bulaklak at pagod nang initian si Tita Domitilla. You're always here for 3 consecutive days. Buti at hindi ka pinapagalitan ng mama mo. Nilakad ko lang po ang dalampasigan, kaya hindi alam ng bodyguards na umalis ako ng bahay. Napaismid siya, siguro ay nag-aalala na tumakas ako. I'm sorry, I'm just bored. Gusto ko sana umuwi ng Manila kahit 1 linggo lang. Ayaw ni Mama. I'm sorry to hear that, Iha. Kung alam ko lang na nababagot ka, nagpaayos sana ako ng party. Pagod ulit akong ngumiti. Bukas uuwi ako ng Manila at hanggang katapusan na yon, babalik ako sa susunod pa na buwan. Sana sinabi mo na nababagot ka noong nakaraan. Ayos lang po, nasasanay na ako. Pagtitiyagaan ko na lang ang pabalik-balik na pagpunta sa mansyon ng mga Saldivar o pag-iimbita sa mga kaibigan ko sa amin. I rolled my eyes. She smiled and looked at me in a concerned way. How about... Her eyes narrowed. Ngumusa ako at medyo tanggap na ang kapalaran. We used to have really cool vacations as family, but I didn't have one for 2 summer vacations now. You come with me to Manila just for a day? Po? Nagulat ako sa anyaya ni Senyora.
We'll take a flight early in the morning. Ihahatid ka ng chopper by the end of the day. Would you like that? Namilog ang mga mata ko at biglang na-excite. Of course, ikaw lang uuwi dahil kailangan ako ng senyor sa Manila. Do you want that? I nodded excitedly. She is heaven sent to me in that boring place. She's spoiling me always. At minsan, mas nararamdaman ko pa ang pagmamahal niya bilang ina kaysa mismong mama ko. Thank you po, tita. Pagpapaalam ko sa kanya pagkatapos ng isang araw na paggala sa Manila. I hugged her tight, wholeheartedly. You're welcome. This should be our secret, or my bruised relationship with Alondra will get more wounded. She chuckled. Tumango ako at hinarap si tita. Hindi ko po sasabihin, but please promise me that this isn't the last time. She laughed. Sure, Iha, this isn't the last time. Niyakap ko ulit si Tita Domitilla. Ngayon, mas mahigpit. Hinagod niya ang likod ko. I always wanted a daughter, kaya parang anak na rin ang turing ko sa'yo, Iha. If I had a daughter like you, I'd spoil you big time. I laughed, but truth is, I was very overwhelmed. Hindi ko mapigilang pagkumparahin sila ni Mama. My mother is always busy. It's not like the Señora Domitilla is not. She also takes care of her husband and their businesses, but she's not as clingy as my mother. My mom loves my father so much that she has to be where he is when she is not busy with important matters. Sometimes, I felt like her kids were just an afterthought for her. It was always my father who's first. Nagsimula ang bagong school year sa parehong paraan. Mas dumami ang kaibigan ko, pero kaming apat pa rin naman ang mas palaging magkasama. I honestly began having fun with them despite my loathing for the province. O siguro, tinanggap ko na lang na wala akong pag-asa na umuwi at mag-aral sa Maynila. At malaking bagay din na may kakampi ako, si Tita Domitilla. Sometimes, I go with her over the weekend. Minsan, nag-airplane papuntang Manila at chopper by the end of the day. Minsan naman, balikan ng chopper. I used that time to shop and meet up with my past friends. Hindi nga lang kami nagpipicture para hindi mabuking ni Mama. That made it all bearable. Sigurado ka bang manliligaw ka kay Marem? Si Charlene nang nilapitan kami sa exclusive table namin sa cafeteria ng isang gusgusing batchmate. Ilang buwan na rin mula nang araw-araw niyang nilalagyan ng love letter ang locker ko. Noong una, binasa ko pa. Kalaunan, tinatapon ko na lang. Hindi gwapo, marumi at hindi rin mayaman. It's not like may mayaman dito. Even Marcos barely passed the level that I want. Nahiyang lumapit ang lalaki. Inayos niya ang salamin niya habang lumalapit para magbigay ng love letter. Oh dear. Marcos snatched the love letter out of the boy's hand. Nagtawanan si Charlene at Olivia. Natawa rin ako sa reaksyon ng palitong sinusubukang kuhanin ang ginawang love letter. Dear Madam, basa ni Marcos habang tumatakbo para hindi mahuli noong kawawang lalaki. I smirked as I watched Marcos read it. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo gabi-gabi. Parang bituin ang mga mata mo kaya tuwing tumitingin ako sa langit, ikaw ang naaalala ko. You're the most beautiful girl I've ever seen. Umirap ako. Sa halos 2 taon ko na sa school na ito, ilang beses na nga akong naliligawan ng mga lalaking narito. Of course, none of them interest me. How corny! Olivia said and looked at me. Marcos, stop it! Just throw that in the trash! I chuckled. Tumawa si Olivia. Magpapatuloy pa sana sa pagbabasa si Marcos pero kinuha ni Olivia iyon at pinunit bago padabog na sinut sa basurahan. I sipped on my juice. The bell rang. Tumayo ako, ganoon din si Charlene. Marcos also walked towards us, still chuckling. Ang sarap talaga basahin ng mga love letter na para sa iyo. May pagkamakata lagi ang naliligaw. How about you try to say yes to one? Si Charlene. Natanaw kong kinalkal noong lalaki ang basurahan para kuhanin ang love letter niya. Inignora namin at dumiretso na sa classroom. Ayoko nga, that will tarnish my name, sabi ko. Papaasahin mo lang naman eh. Kita mo sa akin, ang gwapo noong nasa soccer team na ex ko. Poor nga lang, pero ayun, scarred for life. Hindi makarecover sa akin. It's funny to watch them use other girls to get over you. You're hush, Charlene, puna ni Marcos. I ignored the chit-chats and just went straight to our classroom. Naroon na ang advisor namin at may lalaking nakatayo sa harap ng lamesa. Nakita ko ang excitement sa itsura ng mga kaklase ko. And the whispers were extreme. It's even worse than the whispers I got the first day of school last year. Naupo ako. Katabi pa rin kami ni Marcos.
I craned my neck to check what's up. Naintriga ang mga kaklase ko sa kung sinong nakatayo sa harap, kausap ng teacher namin. Mag-aaral siya? Marcos said. Nilingon ko si Marcos sa tabi ko. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy niya. Admit to class slip yun, di ba? He asked. Napatingin ako sa inabot ng matangkad na lalaki sa advisor na papel. Tama nga siya. Transferee? I asked. Umiling siya. Dito yan nag-aaral. Second semester na. I pointed out. Lagi yan tumitigil. He's older than us. Ilang taon. Tumitigil dahil may sakit ang ina. He takes care of her and he's also the breadwinner. Tumingin ulit ako sa lalaki. He's tall and burnt. Despite his color, he kind of reminded me of some foreign-tanned male models. His hooded eyes is reminiscent to a famous classic Hollywood superstar and his bone structure is well-defined and aristocratic. Siya yata ang pinakamatangkad na nakita ko sa buong klase. O siguro dahil mas matanda nga siya ng ilang taon gaya ng sinabi ni Marcos. Achilles Riego. Marcos murmured. Riego? Napabaling ako kay Marcos. He smirked. Yup. But you said he's a breadwinner at na tumitigil sa pag-aaral. They are biologically related to the Riegos here but not acknowledged. So, he's poor? Tumango si Marcos at nakatingin pa rin sa lalaking nasa harap. Class, before we start, our advisor said, you have a new classmate for today. Achilles! Tawag ng ilang babaeng kaklase. He smiled at the girls who called but he immediately looked serious when he surveyed the class. Achilles will be finishing his second semester of this school year with you. I hope you welcome your new classmate. I'm sure some of you know him well.